Alamin, ano ang presidential pardon? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasusunod ang hatol ng Korte Suprema laban sa tao na convict dahil sa krimen na nagawa nito. Kahit sabihin nating mapatawad man ito ng mahabang panahon o taon na gugugulin upang pagbayaran ang kasalanan nito. Maging ang ating presidente ay may karapatang palayain o absoltuhin ng isang convict sa tinatawag na presidential pardon. Kamakailan lang ay naging mainit sa social media ang pagpataw ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon mula kay ex-Marine Joseph Scott Pemberton. Siya ay nakonvict sa salang pagpatay sa Filipino transgender na si Jennifer Laude noong taong 2014. Dahilan ng ating Pangulo, hindi daw masyadong naging patas ang pagtrato ng Pilipinas sa ex-convict. Pero balik muna tayo sa pinaka-main topic. Ano nga ba ang presidential pardon? May dalawang klase ng presidential pardon. Ang una ay conditional pardon at ang ikalawa naman ay ang absolute pardon. Sa conditional pardon, palalayain ang isang nabilanggo ngunit may ilang kondisyon tulad ng required na pagbisita ng mga otoridad sakaling ito ay pakawalan. Ang absolute pardon naman ay kung sakaling mabasbasan ang nabilanggo nito, muling maibabalik sa kanya ang pangkarapatang sibil kasama niriyan ang pagtakbo sa eleksyon. Higit sa lahat, magiging malinis ang iyong criminal record kung sakaling ikaw ay kukuha ng NBI clearance. Sino ang mga qualified sa presidential pardon na ito? Ang maaaring ma-qualified dito ay ang mga kriminal na natapos na ang mga taong ginugol nito sa pagkakabilanggo. At kung sino man ang i-recommend sa conditional pardon ay dapat matapos na ang higit kalahating termino ng taon na ginugol nito sa pagkakakulong base sa napagkasundaan ng korte. Higit sa lahat, magiging malinis ang iyong criminal record kung sakaling ikaw ay kukuha ng NBI clearance. Ibig sabihin pala nito, pati ang political rights mo ay maibabalik sa iyo o lumalabas na ikaw ay walang naging kasalanan. Matatanda ang binigyan ni dating Pangulong Gloria Arroyo si Joseph Estrada ng presidential pardon noong 2007 matapos itong mahatulan sa kasong plunder. At dahil dito, tumakbo muli si Estrada sa pagkapangulo noong 2010. Taong 2016 naman, napatawan din si Robin Padilla ni President Duterte ng presidential pardon. Nakonvict siya sa kanyang kasong illegal possession of firearms noong 1994. Kasama na rito ang kanyang mga karapatan sa pagbalik ng sibil at political rights. Si Joseph Scott Pemberton ay napatawan ng korte ng 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong. Ikaw, sang-ayon ka ba sa desisyon ng ating Pangulo sa pagbibigay ng presidential absolute pardon kay Joseph Scott Pemberton? Kung hindi naging patas ang pagtrato ng Pilipinas kay Joseph Scott Pemberton, naging patas din ba ang pagturing kay Jennifer Laude at sa mga naiwan niya?